we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na Katungdan. Ako naman sa Iran Priatos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, Iloilo City Council wala ginpaboran ang pag-implementar sang signal shutdown sa Tion San Dinagyang Festival 2024. Mga kapuso, kapulisan ginakabi nga isa kapag panghangkat sa ilabahin ang desisyon sang Iloilo City Government. Yaring balita ang itutukan ni Kim Salinas live gikan sa opisina sang National Telecommunications Commission Region 6. Kim, anong latest? Jert Adrian naandan sa pila ka tuig sa tion sang Dinagyang Festival nga mabudlay ang komunikasyon. Apang subong nga tuig, formal na nga wala sang ipatuman nga signal shutdown. Signal shutdown no more sa Dinagyang Festival. Ini ang pinal nga desisyon sang Iloilo City Council sa giniwat nga sesyon kay inasang aga. Santo sa committee report ni City Councilor Cedric Cabaluna, ginpatpat sini ang mga huol nga gintugas ang signal shutdown sa ekonomiya, emerhensya kag public safety sang tinalikdan niya tuig. The ICDRRMO also expressed that it is difficult for them to respond to emergencies during the period of signal shutdown. The business community also appealed for an alternative to the proposed signal shutdown considering that it adversely affects their operations. Dugang sa report, wala sang kapasidad ang telecommunications company nga magpatuman sang signal jamming kung pagdula sang signal sa pili nga lugar. Wala man sang jamming device ang kapulisan. We implore the PNP to implement heightened intelligence operations, intensified border and port monitoring, and all other stringent and effective measures to ensure security and safety and well-being of residents, tourists, and guests in lieu of the signal shutdown. Ang lihok ang ginrespeto sang Iloilo City Police Office kag ginakabig nila nga isa kahangkat. Handa naman ang ilahanay sa pagpatuman sang Plan B agud masiguro ang seguridad sa pagselebrar sang Dinagyang Festival. May ara kita nga plan B, no? Na preparahan naman nato na-anticipate nato na mga posible nga matabo. So, wala naman, hindi naman kayo ma-surprise na kay ano naman kita nga may ara kita sa plan B. Lauman sa kapulisan ang malabang kapila sa mga entrance pagsulod sa mga judging area, bungod hugot nila nga sakyaron ang mga gamit sa mga bisita. Ginadumulian ang pagdala sa backpack kag maleta. Kapin 2,500 ka mga police personnel ang iga-deploy sang ICPO sa Dinagyang Festival 2024 sa paghahiwaton nga send-off ceremony buwas. Una na naghingyo ang kapulisan sang signal jamming sa apat ka judging areas sang kasadyahan kag Dinagyang Tribes Competition. Halinla sa isang aga tubtob las 12 sang udto, Enero 27 tubtob 28. Iniagod malikawan ang kasubong nga pagpambomba sa isa ka religious gathering sa Marawi City. Ginkalipay sang pila ka pumuluyo sang mahibaluan ang desisyon sang Iloilo City LGU. Pila manabi ka tuig nga ginapatigayon ang signal shutdown dungan sa pagpatigayon sang face-to-face nga selebrasyon sang Dinagyang. Sang una, sing wala signal, anad naman kami nga wala signal po, subong mas mayo nga may signal. Hindi ka maka-Facebook, hindi ka maka-ano, di ba? Mas namin may signal. Hindi ka ba makalanta sa highlights? Oo. Gusto mo tayo maglanta? Nang Dinagyang, oo. Para naman sa isa ka estudyante, wala siya sa problema. May signal man o kung wala. Wala. Wala signal. Wala. Kaya daw mas ma-socialize ka kaya hindi mo magamit ang cellphone mo. Kaya mas enjoy mo gawa ang Dinagyang. Jert, bangod wala sang signal shutdown suno sa Iloilo City Council, nag-request ng alkalde sang syudad sa Philippine Army sang dugang nga personnel nga mag-augment sa pagsiguro sang seguridad sa Dinagyang Festival.
Jert? Madam Oged, nga salamat sa update. Kapuso Kim Salinas. Mapungso sa Bacolod City naman, duha ka engineers sang OBO o kan Office of the Building Official ginapasabat sa ginaligar extortion activities. Samtang duha pa gid kay empleyado sa Bacolod City LGU ginapasumon sa NBI sa ginapahayag pagpameke sa mga business permits. Yaring balita ang aton gintutukan. Hindi lang isa, duha, kundi apat ka mga empleyado sa Bacolod City LGU nabutang ang propesyon kag karera sa Italital matapos gintumod mismo sa LGU ug National Bureau of Investigation nga ginaaligar involvado sa nakalinday nga kaso sang pagpangilkel. Isa ka mechanical engineer kay isa ka electrical engineer sa idalom sa Office of the Building Official ang gindagdagan order sang City Legal Office nga sabton ang aligasyon sa extortion activities nga ginreklamo sa mga negosyante. Nakalabo sa alkalde reklamo nga agod mapadasig ang transaksyon nagapanukot sang 5-10,000 pesos nga pampadanlog sa mga nagakuha permiso. May aras ang video ginauyatan ng LGU apang ginpakamaayo nga hindi inipakita sa publiko. Kaya kaayo mo lang yung mga tao di sa ako. No? Kung may mga reklamo, tami kita ni ipabalo diri bala sa ato. No? Kay para matagaan man natin aksyon. So ako yung walagi ko kabalo sini. Nagulpihan lang ko. Ang ginareklamo ng mechanical engineer ang in charge of plumbing permits. Samtang in charge naman sa electrical permit issuance, ang isa nga nagikan sa City Engineer's Office CAG, gindesignar lang sa OBO para magbulig sa renewal of permit. Nagpaiway nga magatubang ang duha sa kamera kang Zabaylo. Ginapanghandaan na ang isabat sa CLO nga may plaso nga 72 ka oras. Nakabaton man sang sapina sa NBI ang isa ka empleyado sa City Treasurer's Office kag empleyado sang Business Permits and Licensing Office may ango sa ginapahayag pagpang-issue sang peke nga business permits. Natukibahan nga peke ang pinaka-permits nga ginapakabit kag wala sang records at QR code system sang City Hall. Depensa sa mga negosyante, may aras sila sang fixer sa Licensing Office kag natukiban nga peke ang ginahatag nga permiso. Sa nagligatuig, gintugyan sa LGU sa NBI ang complaint para masigurado ang impartial investigation. Alam mo, dugay naman yung mga huring-huring kag mga reklamo and complaints. No? I've been hearing it. And yes, I just needed really an evidence to move forward. As soon as I get it, upon receipt of a complaint, ina-acta there. Ginapawag sa NBI nga madamo pa sang sapina ang idagdag sa pagsanga-sanga sa ginapasuni sindikato. Palaligban man ang papel sa isa ka job order nga apisar 2022 pa nakakasupwesto. Sige gihapon operate sa syudad kag nagapakilala nga City Hall employee. Ang hindi lang maliwanag kung bakit siya nakaka-duty pa until January 2023, terminated na siya by July 2022. Kaya gusto ko rin siya mahanap. Paandam sa alkalde, mas madamo pa nga mga empleyado ang dagdagan order nga magpatag bangod sa madamo pa ang complaint nga nagagabaton sini online kag gikan man sa kabaranggayan. Operativo Gisilio, Adrian Piatos, 1 Western Visayas. Pila ka mga salakyan ginpangbuka ang bintana kag may ginkawatan pa sa banwa sang Leganés kadungan sang highlight sang Saad Festival sang Domingo. Kapulisan nagpahayag nga gabunan nga kawatan ng suspect. Ini ang gintutukan ni John Sala. Tub-tub subong yara sa gihapon ng trauma kay Melbert matapos nga naabtan silang iya salakyan nga bukas na kag may buka pa ang bintana. Nakapark ang salakyan sinisigad sang karsada sa tubang mismo sa Leganés Central Elementary School. Gani wala gid ini maglaom nga mabiktima ini sang kawatan bangod adlaw mismo sang highlight sang Saad Festival sa Leganés na tabong insidente. Nakibot na lang ko pag open ko sang salakyan. May buka na sa windshield sa passenger side sa front seat. Then may buho na siya. Probably dito nila ginkuot para mabuksan ang salakyan. So lagi ko nag-expectar bala nga sa highway ang salakyan nakapark. Maluwas sa salakyan sinidua pagid ka mga salakyan ang ginbuka man ang bintana. Suno sa Leganés Municipal Police Station hindi tumandok sang banwa sang Leganés ang sospek kag nakita lang kuno sining oportunidad nga madamo ang salakyan nga nakapark kag wala ginaatender. We have already consolidated ang mga CCTV footages to prove and we have witnesses nga siya ang perpetrator sa mga pagbuka sa windshield and nakakuha siya sa black and gray nga bag
containing 4,000 pesos and other documents nga ara nasulod sa among bag. Base sa ila pagpakigangot sa iban nga mga police station residente sang syudad sang Iloilo ang sospek kag isa ka minor. Madamo naman ini kuno sang kaso sang kapareho nga modus. Halin sa pag wala kita naguntat no sa pag-investigar sa sining perpetrator and may mga previous records ini siya lalo na sa city. Natalanan naman niya magpasaka sa kasong kapulisan subong kasimana. Abiso sang Leganes PNP sa publiko, ilabi na sa mga nagapark sang salakyan nga hindi magbilin sa mga malahalon nga gamito kon mga bag sa salakyan. Kag kun hindi gid maibitar nga madugay ang pagpark sang salakyan, siguraduhon nga madamo sang suga sa lugar kag may nagabantay nga security guard. Upod kay Hans Diciato, John Sala. 1 Western Visayas. Pagpatigayon sang kasadyahan sa Kabanwahanan nga isa sa highlights ng Dinagyang Festival, 100% na nga handa suno sa Iloilo Provincial Government. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Preparado na ang siyam ka mga tribo halin sa Kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo nga magapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2024 nga hiwaton sa Sabado, January 27 sa Kasarial. Lakip ang Kaing Festival sang Leon, Kasag Festival sang Banate, Saad Festival sang Leganes, Katagman Festival sang Oton, Pantat Festival sang Zaraga, Tultugan Festival sang Maasin, Banaag Festival sang Anilaw, Cry of Helicon Festival sang New Lucena, kag Hinirugyaw Suginanunay Festival sang Kalinog. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., pinaagi sa sining aktibidad mapakita ang katahong kinaiya kag kultura sa mga kapistahan sang Kabanwahanan. We want our people to see who the Ilonggos are and what the city of province are through the performances of our tribes. May mga VIP naman nga magalantaw sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Suno sa gobernador, handa sila sa pag-abi-abi sa mga bisita. May backup power man ang Kapitolyo in kaso nga may magluntad nga power outage. Samtang nagkalain-laing nga produkto kag serbisyo ang igabida sa mga banwa sa Food Festival and Bazaar sang Iloilo Provincial Government nga mag-aumpisa buwas Huwebes tubtob January 28 sa Dalan Muliluni. Ang aton nga food festival will be at the back of the Capitol. Ginbutang naton siya sa Kalina. The whole Capitol grounds will be para sa ato ng mga kasiman, mga gusto maglagaw diri. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Exciting mga kapuso dira sa Cadiz City, Negros Occidental. Magbisita sa inyo si Shining Inheritance Star Paul Salas nga sigurado nga magapakiligid sa aton audience. Ma-amaze naman sa beauty at good vibes si dala ni Lian Valentin. Sigurado man nga magpasinggit ka mo o kung magpasinggit ka mo sa kilig kay Luke Conde. Ang nasambit ka Kapuso Stars ang main kabahin sa Coronation Night sang Dinag sa Queen 2024 sa Cadiz Arena Ina, January 26, 7 p.m. Kita-kits mga Kapuso. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, anay hepe sang Uton PNP nga si Lieutenant Colonel Abner Jordan, isa pa lang kasimana nagpangalagad gin-relieve na sa Police Regional Office 6. Spokesperson sa PRO 6 kag IPPO nagpahayag nga wala sang kapaltahan ng hepe nga rason sa pagpahalin sa iya sa pwesto. Ini ang gintutukan ni John Sala. Daw mapaanggit sa isa ka ambahanon nga isang linggong pag-ibig ang pag-alagad ni Lieutenant Colonel Abner Jordan bilang hepe sang kapulisan sa Banwa sang Uton. Sunog gani sa iban, daw nagsimhot ng inisang hangin sa Banwa bangod pagkatapos ang isa ka semana gin-relieve ini sa pwesto. Mas makatilingala pa nga naghalin mismo sa Police Regional Office 6 ang relief order kag wala na nag-agi pa sa IPPO. Sa pagkamatuod lang suno sa IPPO kag PRO 6 nangin maayo ang performance ini sa isa ka semana nga pagpungko bilang hepe sang Banwa. So nangin effective siya actually after sa nga assignment
he delivered no sa madamo ng mga accomplishments. Sa nabalaan naton may mga gin-stage man si sir nga mga accomplishments sa iya nga 1 week may ara pa siya gani nga by bust operation. Pagklaro naman ni Major Borio, wala sang bayulasyon o kon kaso si Jordan kay kabahin lang inikuno sang normal nga proseso sa kapulisan. Wala man sang may nag-abot nga complaint or kung may administrative charges against kay Sir Jordan. So far wala kita sang may nabaton diri iya sa may regional headquarters. So amo na nga nagahambal kita nga ang such a reassignment is just a normal procedure. Ginklaro man sini nga wala sang kahilabtanan naging patigayon nga drug bypass operation sa Banwang nga base sa impormasyon posible nga may irregularidad sa relief order ni Jordan. So far kay tungod wala kita may nabaton nga report or wala man kita may nabaton nga complaint, so hindi kita makakonclude nga may mahambal naton nga may nangin problema sa pagpungko niya 1 week dito sa Mayotte. Gintingan sa GMA Regional TV News team makuha ang bahin ni Jordan pero wala pa inisang may ginpagwa nga pahayag. Sa karon assigned din sa Regional Headquarters Support Unit pero wala pa ini makareport. Gintalusan ni Lieutenant Larry John Vidal bilang OIC si Jordan sa Oton Municipal Police Station. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Buana, Western Visayas. Samtang mga kapuso sa Negros Occidental naman, isa katuig nga bata nga lalaki napatay bango sa rabies sunod sa PHO. Nakatutok, Aileen Pedreso. Ginkumpirma sa Provincial Health Office nga isa katuig nga bata nga lalaki ang ginbawian sang kabuhi bangod sa ginususpetsahan kaso sang rabies sa Negros Occidental. Ang nasambit nga bata ang ginpahayag nagbatsyag sang sintomas matapos makagat sang ido. The 1-year-old na bata, so ulihin lang siya na big puso na kuha na big ang mga symptoms niya. Ka-DSP na patay. Sa records ng PHO, pulo ka mga pasyente ang napatay bangod sa suspected rabies ng tuig 2022 sa probinsya. Nagdubo naman ang na-record nga kaso sa tinalikdan nga tuig na naglapot lang sa ano. Gani ang dog owner nga si Fe, nagapati nga kontribusyon sa komunidad nga masiguro nga bakunado ang mga hinuptanan sini nga mga ido. Sa tion nga hindi ang mga ini makakadto sa veterinarian, agud i-update ang schedule ng vaccination. Sila na mismo ang naga-inisyar nga magpatawag sa opisina, agud babakunahan ang ila hinuptanan. Kung in kaso makakagat sila, kundi wala ka hadlok. Why kapir nga maano ka? 5 ka mga ido ang yara sa sulod sa balay ni Fe. Samtang may 4 pa ka mga ido ang nakasulod sa cage. Siyempre, ginaano mo man sila ginalantaw man ang welfare sang imo mga neighbor nga hindi sila man. Abiso sang health expert sa publiko, sa tion nga makagat sa ido o kunkuring. Gilayon nga mga sang bulig sa malapit nga health center, agud gilayon nga madapatan sang bulong. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Replika sang imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu ginlibot sa mga mayor nga dalanon sa Iloilo City. Pila ka mga deboto ginpakigbahin kung ano kaimportante ang kahiwatan para sa ila. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Pila ka mga deboto ang nagbantay sa gilid sang karsada subong nga hapon sa paglibot sang replika ni imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu sa mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo. Kung sang nagligad niya tuig, madamo pa sa mga dalan ang gilibutan sang imahen, subong ginpili na lang ang mayor nga dalan. Nagsugod ang motorcade sa San Jose Parish Placer, nga nag-agi sa La Paz, Haro, Mandurriao, Molo kag sa city proper pabalik sa simbahan. Suno sa presidente sang Cofradia del Santo Niño de Cebu Iloilo City Chapter nga tuyo sang kahiwatan nga mapaambit ang bendisyon ni Santo Niño sa mga tumuluo. Ang significant nga nagamotorcade kita para mapalabot ang devotion kay Senior Santo Niño kag mapabalo sa mga tawo nga ara na siya. Nagaumpisa na ang Novena Masses diri sa San Jose kag may mga iban pa nga mga activities nga ginapaabot. Sa kinaandan, may iban nga nagahaboy sang panyo nga ginatrapo sa kristal nga ginpahamtangan sang imahen apang suno sa kofradia nga mas importante ang pagtuo agud matuman ang petisyon. Maski naga-wave kita basta may pagtuo lang kita, mag-grant kinangaton nga ginapangayo sa iya. Ginparada nga replika amo ang ginatawag nga paburot nga lain man sa ginatawag nga Golden Boy nga pagagamiton sa fluvial procession.
Isa ang motorcade nga ginakalangkagan sa mga deboto tag sa katuig. Kaangay na lang ni Emeline nga mas napadalo mang iya pagtuo kung makita man ang mga tumuluo nga nagabantay sa higad sang dalan. Once nga si Santo Niño mag-agi, daw kanami bala sa imo mabatyagan kag basta daw dulain gid bala tapos inagakwan lang na nga kada lang bala January kag kada lang dinagyang siya gina prosesyon. Ginpangunahan sang San Jose Parish Placer ang Molohaton bilang kabahin sa mga aktibidad sa Dinagyang Festival 2024. Ginabanta pulo ka mga salakyan ang nagupod sa motorcade. Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, yari naman ang mga balantayan nga aktibidad sa Dinagyang Festival. Buwas na buksan ang Dinagyang Food Festival. Sarang makakaon ang mga bisita sa Dalan Bonifacio, Mueliluni, Solis, Valeria, Delgado is North, kag Provincial Capital Grounds. Samtang buwas man magapaindis-indis sa mga drummers sa pagtukar sa drum beats competition. Samtang nagapadayon ang Novena Masses sa San Jose Placer Church tubtob sa Enero 27. Ika-anom na nga adlaw sa novena para kay Senyor Santo Niño. Kada adlaw may misa sa alas 7, alas 8:30 kag alas 10 sa aga, alas 12 sang udto, alas 4 kag alas 5:30 sa hapon. Mga pungso, manaming tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod, magluwas lang sa pinakalugar nga apektado sang amihan. Amihan o north-east monsoon ang dominant weather system nga padayon nga nagaluntad. Bangod sa amihan, mangin mabalot kay delikado magpalawod sa dako nga bahin sa Luzon kang pilakabaybayon sa bahin sang Visayas. Base naman sa datos sa Metro Weather, may tsansa sa mahinay kag lapta-lapta nga ulan sa pilakabahin sang Aklan, Capiz, kag pati man sa probinsya sang Negros Occidental. Posible man ang ulan sa ibang pangabahin sa Pilipinas, ilabi na sa Southern Luzon, Bicol Region, kag Eastern Mindanao. Hindi malikawan nga maugot ang netizens sa ups and downs sa kabuhi ni Bernard kay Angela sa Love Die Repeat. Pero mas nagpangibabaw syempre ang kaluoy sa mga inagyan ni Angela ng karakter ni Jeneline Mercado matapos nag-upisa ang time loop. Adlaw-adlaw na ni Angela nga ginapagyan ng kasakit sa pagkapatay sa iya bana. Mabalik pa palang happy married life sang duha. Bantayan mga kapuso ang Love Die Repeat 8:50 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Nangin makahalawat-awat ang eksena sa pag-anunsyo sa pamilya ni Christy nga wala na siya matapos natiruhan sa rebelde sa Tuesday episodes ng series. Hindi mabato ni Jordan nga karakter ni Raver Cruz ang pahayag sa mga pulis. Ano naman ba lang mangin kabuhi ni Christy sa luyo ni Leon? Bantayan mga kapuso kada 9:35 p.m. ang asawa ng asawa ko sa Jimmy Prime pagkatapos ng Love Die Repeat. Samtang yari naman mga eksena nga nibo dapat mamiss sa Black Rider. Si Edgardo magahimo na sang paagi para mapangita ang isa pang kaanak. Si Calvin ano balang reaksyon subong hindi na siya ang mangin masunod nga leader sa Golden Scorpion. Ina kagiban pa nga mas maksyon ng mga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso sa tungasang padayon nga pagdusos ang Chacha o Charter Change, maulihing tubo ano balang nahibaluan sa ginaduso nga pagligwat sang konstitusyon sang aton pungsod. Yaring report. Ginapakamalaos ang sociologist kag profesor gikan sa University of the Philippines ang ginapasunay tikang sang gobyerno. Agon isulo ang Charter Change pinaagi sa People's Initiative. Ginakabig sini sa isang pagpanginto sa madamo nga mga wala ihibalo sa kaundan sang Charter Change kaangay sang political profession sini nga magpalawig termino sa mga opisyales. Si Raymundo ang coordinator sang International League of People Struggle. Ginpatpat man sini ang ginaligar kausa sa likod sang hinali pagduso sang Chacha sa tunga sa mas madamo nga isyu ginapangatubang sang pungsod kaangay sang underemployment, unemployment kag kalidad sa edukasyon.
bakit natin gusto patagalin pa yung ganitong klaseng governance when what we need is really a progressive reforms in the realm of our economy and other institutions. Sa tunga sa nagapadayon niya People's Initiative, ano bala ang nahangpan sang publiko sa Chacha? Actually, wala ko idea. Subong ko lang na nabatian nga issue. Kaya wala ko may gana sa social media. So, I'm not really familiar with that. Since kami nga youth, kami ang next generation nga ma-handle gid sa society. So, most likely, dapat kabalo gid kami sang issues nga wala. So what's your promise? Matuon ka na party sa charter change? I will search about it. Kung may ara pigadong ihibalo sa topiko, may ara naman nahangpan ang issue sa political dynasty nga isa sa mga ginabalabagan sang kontra Chacha. Whether it is positive or negative, at I think nga mas better nga hindi bala pag-i-extend ang ilang nga nga mas stick kita gyapon sa for example 6 years lang gyapon kay para magaan man chance ang mga masunod nga mga or deserving nga mga government officials. Ginkumpirma naman ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga padayon nga nagahulong ang pagduso sa Chacha sa Kongreso. Kay Senate President Mig Zubiri, the Senate is also moving for charter change. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. 65 kilos nga karne sa baboy nga ginakabig hot meat ukon wala nag-agi sa slaughterhouse na kumpiska sang NMIS sa La Paz Public Market. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Sa ginkasanga operasyon sang National Meat Inspection Service kag Local Economic and Enterprise Office sa La Paz Public Market kahapon, nakumpiskar sang operating team ang 65 kilos nga karne sang baboy sa isa ka manugbaligya pagkatapos makitaan nga ang ginabaligya sini ang makabig hot meat bangod wala sang papeles nga nag-agi sa slaughterhouse. Ginpahayag pa sang manugbaboy nga ginkagat sang ido ang baboy nga ginbaligya sini sa merkado. Sunod sa isa sa ginasuplayan sa manugbaboy nga si Robelin, natabuan lang nga ginkulang ang supply gani nagpalagas ini sang ihaw. Kaya nga muna nga supplier, ano gid man na saya ng slaughter gid man na iya gina ano ay man gina sa gano galing amo lang to nga time kagapon nga kinulang sa baboy sa hatag sa amon mo. Amo to nga naka ano sa kilalaya. Nga idugang niya lang wala nga matagaan niya lang ang isa ka ginasuplayan niya din. Sunod sa NMIS, dapat usisaon sa mga konsumidor ang mga ginabakal nga karne sang baboy kung may National Meat Inspection Certificate agud masiguro nga na-inspeksyon ng baboy. Ito yung lagi kong ina-advise pag nag-ikot kami. Ina-advise ng National Meat Inspection Service at saka ng mga local government units na dapat tingnan ng ating consumer o yung manugbakal natin, tingnan yung meat inspection certificate at saka of course yung meat brand na tinatawag. Ito yung may mga tatak ng pagsusuri o pag-inspection na nilalagay natin sa skin ng baboy. Pila ka mga konsumidor, doble halong na sa pagbakal sang karne. Wala mo sa karne kung quality sa karausan. Ginpaandaman naman sang NMIS ang mga manugbaligya nga magsunod sa protocols agud malikawan ang pagbaligya sang hot meat sa mga merkado. Sarang nga mapasakaan sang kaso ang kutob sa mga madakpan nga nagabayular sa pagsulundan. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, makifiesta na sa Dinagyang Festival 2024. Kaupod ang pila ka Kapuso Stars sa January 27 na alas 4 sang hapon sa Robinson's Place, Iloilo. Updanta sa Kapuso Fiesta si Love, Die, Repeat star Jeneline Mercado. Ang co-star sini sa serye nga si Mike Tan ang sigurado may bit-bit man nga pangkilig. Samtang ang kontrabida sa Stolen Life nga si Carla Abellana ang magapahuay anay sa i-role kag magabanding sa fans. Syempre, get ready sa performance ang asawa ng asawa ko star Bruce Rowland. Ululupod kita nga maghalabira sa Kapuso Fiesta. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok ako sa Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.